Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang pagsisikap ng pamahalaan na maihatid ang lahat ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Rehabilitation efforts, ipinatutupad na ng pamahalaan. Pagsasaayos ng serbisyo ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine, pinamamadali na. Department of Trade and Industry, handang magbigay ng suporta sa mga negosyong apektado ng Bagyong Christine. At ayuda para sa mga apektadong magsasaka, inihanda na rin ng Department of Agriculture. Una sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinaigting pa ang pagkilos ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para maihatid ang lahat ng tulong at pagpapatupad ng rehabilitation efforts sa gitna ng matinding epekto ng Bagyong Christine. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang pamahalaan at rumiresponde sa sitwasyon. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Kenneth? Sa harap ng pananalasa ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagtulong lalo na sa mga lugar na matinding binaha. Giit ng Pangulo, buong puwersa ng pamahalaan ang nakatutok at rumeresponde sa sitwasyon. Dagdag pa ng Presidente na pinaigting pa ang pagsisikap ng pamahalaan para makapaghatid ng tulong at mailatag ang rehabilitation efforts sa gitna ng matinding epekto ng bagyo lalo na sa Bicol Region. Ginagawan na rin anya lahat ng pamahalaan para makapag-outsource ng tulong para agad na maibalik sa normal ang sitwasyon ng mga naapektuhang lugar. Tinututukan din anya ng gobyerno ang sitwasyon sa Southern Tagalog at Northern Luzon kung saan sinabi ng Pangulo na ang pangunahing target ay mabawasan o di kaya ay maiwasan ang matinding pinsala. Mailikas sa mga nakatira sa mga lugar na lantad sa panganib at mabigyan ng kinakailangang tulong. Nagbigay direktiba na rin umano ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na palakasin pa ang depensa sa panahon ng sakuna, gayon din ang paghihikayat sa pribadong sektor na magbigay ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na kaisa ng publiko ang pamahalaan sa harap ng kalamidad at siniguro na sisikapin nito ang agarang rehabilitasyon ng mga nasira dahil sa bagyo. Kasabay ang pagtiyak na walang Pilipino may iwan at lahat anya ng apektado ng kalamidad ay makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Nagbigay naman ng update si DILG Secretary John Vic Remulla sa Pangulo sa kasagsagan ng bagyo kahapon kung saan naging direktiba raw ng punong ehekutibo ang pagpapabilis ng mabilis at may compassion ng mga ahensya ng gobyerno para sagipin ang mga lantad sa panganib, magbigay ng tulong at paspasan ng mga hakbang tungo sa panunumbalik ng pangunahing serbisyo sa mga apektadong lugar. Gayon din ang pagbibigay ng suporta sa mga LGU na matinding apektado ng bagyo, kasabay ang pagtiyak na ginagamit na raw ang lahat ng resources ng gobyerno para umagapay sa mga apektado ng bagyo. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Sa situational briefing na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniutos ng Pangulo ang paggamit ng lahat ng assets ng pamahalaan para sa pagtugon sa mga pangangailangan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente ng PTV para sa Balitang Pambansa. Kenneth? Yes, Princess, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mobilization ng AFP personnel at resources para tumugon sa epekto ng Bagyong Christine. Yan ay para mas maging mabilis pa ang aksyon ng pamahalaan sa pagbibigay tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kasabay ng Princess ang pag-atas ng Pangulo sa pag-deploy ng aircraft
bangka, maging ang presidential helicopters at iba pang kagamitan para tumutok sa rescue operations maging sa rehabilitasyon. Nagbaba na rin ng direktiba ang Pangulo sa DBM sa agarang pag-release ng kinakailangang pondo para makapag-procure ng kinakailangang resources sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Habang ang DTI naman, Princess, ay naatasan ng Pangulo na i-monitor ang compliance sa price control at tiyakin na hindi maaantala ang supply ng basic commodities sa mga apektadong lugar. Pinangunahan naman ng Pangulo ang isang situation briefing dito sa Palasyo ng Malacanang kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kung saan nabigyan ng update ang Pangulo sa pinakahuling lagay ng mga lugar sa bansa, lalo na sa Bicol Region. Gaya ng dati, Princess, direktiba pa rin ng Pangulo ang mabilis na tulong sa mga apektadong individual at agarang rehabilitasyon ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. At yan na muna ang latest, balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Umabot na sa 150,752 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa tuloy-tuloy na distribusyon sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa datos ng DSWD, as of 6 a.m. ngayong araw, umaabot naman sa 3,231 na non-food items ang naipamahagi na may kabuuang halaga na mahigit 111 million pesos. Kabilang sa naabutan ng food packs ang mga rehiyon ng Bicol, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, Cagayan Valley, Ilocos, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Soxargen at Cordillera Administrative Region. Pinakamalaki ang nailaan sa Bicol Region na labis na pinadapa ng bagyo. Aabot sa mahigit 68,000 ang ipinamahagi ritong food packs na bukod pa sa hot meals na inihahanda rin ng DSWD. Una na ring sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa 100,000 na kahon pa ng family food packs ang dadalhin sa rehiyon ng Bicol. Bukod dito, handa rin ang ahensya na maglaan ng financial aid bilang suporta sa iba pang pangailangan ng mga apektado ng bagyo. Karagdagang kagamitan para sa emergency response at relief items mula sa House of Representatives para sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol, dumating na. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng mga karagdagang search and rescue equipments at tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa rehiyong Bicol. Tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng mga karagdagang search and rescue equipments at tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang Bagyong Christine sa Bicol Region. Naglaan ng direktang suporta si House Speaker Martin G. Romualdez para sa pagpapatibay ng emergency response at dagdag na relief assistance para sa mga nasalanta ng bagyo. Alas 8 ng umaga nang lumapag ang C-130 plane sa Bicol International Airport sa bayan ng Daraga, Albay. Sakay nito ang 22 rubber boats, 20 mula kay House Speaker Romualdez at House Appropriations Chairman Congressman Elizaldeco at 2 naman mula sa Philippine Army. Kasama ang 20 Yamaha outboard motors at water rescue equipment tulad ng life vest, traction rope at rope throwing bag. Gayon din ang mga relief goods kasama ang mga tauhan ng Philippine Air Force. Gagamitin ang mga karagdagang emergency response equipments sa lugar sa Bicol na lubog pa din sa baha. Ayon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, bagaman tapos na ang bagyo sa Bicol, nananatiling nasa search, rescue, relief at recovery mode pa rin ang buong puwersa ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng bagyo. Sa datos ng OCT Bicol, umabot na sa mahigit 700 barangay sa rehiyon ang nalubog sa baha habang pumalo na sa 1.8 milyong residente ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Gayunpaman, patuloy ang pagdating ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan para sa mga nasalanta ng bagyo. Mula sa Radyo Pilipinas, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng inspeksyon at assessment si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa sitwasyon ng mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Pinangunahan din ng kalihim ang pamahagi ng family food pack sa mga inilikas. Yan ang Balitang Pambansa ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga. Myra?
Personal na nag-usap sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Mayor Nelson Ligacion ng Naga kung paano ang sistema ng pagbibigay o ng relief distribution sa mga evacuation centers. May mga lugar kasi na hindi pa napapasok ng grupo dahil naman sa mataas pa ang level ng tubig. Ang ibang evacuation center naman ay pwedeng marating sa pamamagitan ng bangka o rubber boat dahil mataas pa hanggang sa kasalukuyan ng tubig na ang iba ay hanggang bepang. Ang kalihim ay personal na bumisita dito sa lungsod ng Naga ngayon para personal namang magsagawa ng ocular inspection sa mga evacuation centers. Kasama ng kalihim ang Regional Director ng DSWD at iba pang matataas na opisyal ng Bicol. Ayon kay Mayor Nelson Ligacion, hindi na siya nahiya na sabihin kay Secretary na kinakapos na kami ng pang-ayuda. Ayon naman kay Secretary, kaya sila pumunta ng Naga dahil naman sa suliranin ito. Samantala sa kasalukuyan ay nag-iikot na po ang kalihim sa iba't ibang evacuation center dito sa lungsod ng Naga. Alisa Ciudad de Naga, Probinsya kan Camarines Sur, para sa Balitang Pambansa, Myra Revilla. Maraming salamat, Myra Revilla. Pagsasaayos ng linya at serbisyo ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine, ang Balitang Pambansa ni Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas. Pinamamadali na ng National Telecommunications Commission o NTC sa lahat ng public telecommunication entities ang restoration efforts sa mga lugar na nagkaaberya ang komunikasyon dahil sa Bagyong Christine. Kasama ito sa direktiba ng NTC sa mga telco firm upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo lalo sa mga residenteng naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Sa inilabas na memo ng ahensya, pinatitiyak nitong may sapat na tauhan ng bawat telcos, may standby generators at may reserba sa mga lalawigang hinagupit ng kalamidad. Sa monitoring naman ng NTC, ilang telcos na ang nawala ng koneksyon sa ilang lalawigan sa Bicol Region, Eastern Visayas at may nai-report ding minor outages sa Calabarzon at Northern Luzon. Sa ulat nga ng Globe Telecom, 75% to 92% ang nawalang serbisyo nito sa malaking bahagi ng Bicol, bagamat naibalik naman na ang call, text at data services sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Nakaranas din ng aberya ang PLDT Smart Communications dulot ng matinding pagbaha at kawalan ng kuryente sa Bicol Region. Sa kabila nito, may preposition response teams na anya sila na handang i-deploy kapag pinayagan na ng LGU at magpapadala na rin ng relief goods sa mga apektado. Maging ang Dito Telecommunity, nagkaroon din ng outage sa Northern Luzon, Southern Luzon, bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang ang Converge ay patuloy ring inaayos ang service disruption sa Bicol Region, Cagayan, Calabarzon, Central Luzon, Cordillera, Eastern Visayas at Ilocos, habang nag-aalok na ng free Wi-Fi at charging stations sa mga business centers sa Bicol. Kaugnay nito, bilang tulong naman sa mga apektadong residente, nag-set up na ang NTC Region 5 ng libreng Wi-Fi at charging stations sa tanggapan nito sa Rawis, Legazpi City. Bukas rin maging ang tanggapan ng DICT Catanduanes Provincial Office para mag-alok naman ng libreng Wi-Fi access at charging station sa mga apektadong residente sa lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Mary Ann Bastasa para sa Balitang Pambansa. Balita mula sa PNA. Nakahanda ng tumulong ang Department of Trade and Industry, DTI, sa mga local businesses na apektado ng Bagyong Christine. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas paigtingin ang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay DTI Acting Secretary Cristina Roque, patuloy ang kanilang pagpapugnayan sa mga private sector at iba pang ahensya para tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong businesses. Kabilang sa mga pangunahin nilang ibibigay na tulong ay financial aid at advisory services. Samantala, manatili ang price freeze para sa mga essential goods sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kaugnay niyan, inihikayat naman ng kagawaran ang lahat ng naapektuhan na negosyante na lumapit sa mga negosyo center o DTI regional offices para sa karampatang tulong. Inisyal na pinsala sa agrikultura dulot ng Bagyong Christine. Pumalo na sa mahigit 29 na milyong piso. Samantala, ilang ospital at mall sa Bicol Region apektado rin ng Bagyong Christine. Yan ang Balitang Pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas.
Pumalo na sa mahigit 29 million pesos ang pinsala sa agrikultura na dulot ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Ayon sa Department of Agriculture, hindi pa nakukumpleto ang nasabing datos dahil marami pa ring lugar sa rehiyon ang lubog sa baha. Meron na po kaming initial na report mula sa 3 probinsya, mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate. Ang initial po na damage report na hindi pa nga po nababalidate dahil dito sa baha ay 29.4 million po yung losses sa agriculture sector dito po sa Bicol. Samantala, hindi rin nakaligtas sa pinsala ng bagyo ang mga mall at ospital sa rehiyon. Meron din po kasi talagang umabot lampas tao po yung baha sa buong city, sa buong metropolis po. Kahit nga yung mga matataas pong mga mall, yung aming terminal, lubog pa rin po hanggang ngayon sa baha po, yung Central Business District. Sa ngayon ay prioridad ng mga otoridad na ma-rescue ang iba pang residente, lalo na't ilan sa mga ito ay nakaranas ng lagpas tao na pagbaha. Patuloy pa po yung rescue nga po, yung pinaka-importante po yung saving lives. Patuloy pa po yung pagre-rescue and iba't ibang sektor na po ang tumutulong sa atin po. Kaninang umaga, dumating na sa Bicol International Airport ang isa sa siyam na C-130 sakay ang 20 rubber boats at relief goods para sa mga apektadong biktima. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Sa balita ng Radyo Pilipinas, tiniyak ng Department of Agriculture ang tulong na ilalaan para sa mga magsasakang apektado ng pagtama ng Bagyong Christine. Ayon sa DA, kabilang sa inihahanda nito ang mahigit 80 milyong pisong halaga ng agricultural inputs na kinabibilangan ng mga binhi at biologics. Para sa livestock, ito'y magmumula sa regional offices ng DA sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Mayroon ding hanggang 25,000 pesos loan na maaaring ialok sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Kaugnay nito, nakapagtala na ang DA ng 80.80 million pesos na halaga ng pinsala sa agri-sector kasunod ng panalasa ng Bagyong Christine sa 4 na rehiyon sa bansa. May katumbas itong nasa 1,570 na ektarya ng sakahan at 2,864 na mga magsasaka. Inaasahan naman ng DA na lalaki pa ang pinsala ng Bagyong Christine sa iba pang agri-commodities sa bansa. Pinaigting pa ng Department of Public Works and Highways ang clearing at response operation sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine. Ayon sa DPWH, nag-deploy ang kagawaran ng mahigit 9,000 tauhan at mahigit 2,000 units ng mga heavy equipment bilang bahagi ng Quick Response Assets Team. Sa datos ng kagawaran, kaninang alas 8 ng umaga, sa kabuuang 83 kalsadang apektado, 51 sa mga ito ang naayos na, habang 32 ang hindi pa madaanan dahil sa pagbaha. Pagguho din ng lupa. Ayon sa DOH o sa DPWH, nakatutok ang kagawaran sa declogging at paglilinis ng drainage systems at maging ang pag-aalis ng mga debris para maiwasan ang pagbaha pa. Muling tiniyak ng kagawaran na nakaalerto sila para rumisponde sa anumang bagong emergency at sa pagbabalik ng normal na trapiko at connectivity sa mga apektadong rehiyon. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa matinding epekto ng Bagyong Christine doon. Tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan ng probinsya ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektado. Yan ang balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Live. Mela? Alan, maaraw na ang panahon ngayon dito sa ating lugar nga dito sa may lumang Kapitolyo sa 13 Martires sa Cavite. Pero may mga bayan pa rin na baha hanggang ngayon at tuloy-tuloy naman ang pagtulong ng mga otoridad sa mga apektadong residente. Sa ating pag-ikot kanina, partikular na sa bahagi ng bayan ng Kawit, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. Bagamat kumpara kahapon, maaraw na nga ang panahon ngayon. Ayon sa mga residenteng ating nakausap, isa talaga sa mga catch basin ng probinsya ang Kawit. Kaya't sanay na sila sa ganitong sitwasyon pero mahirap pa rin talaga kapag nababaha. Ang mga otoridad tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong. Sa ngayon, nakasailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Cavite dahil sa tindi ng idinulot ng Bagyong Christine.
Ang mga lokal na opisyal tuloy-tuloy naman ang mahigpit na monitoring dito at pagbibigay ng ayuda. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ating mga nakapanayam. Lubong hanggang dito. Paano po yung pamilya nyo? Ay, nakalikas niya rin. Hindi sa barangay. Talaga mahirap po, hindi makalabas. Ako nga nagpapasampa sa anak ko. Bakit po? Ay, lumabas nga po ako at gawa nung puno. Ano ko kay Kap, babanggitin ko, baka buksan yung kuryente. O baka magkakuryente, may madisgrasya. Bibigay tayo ng moral support, saka yung pagkain. Sana lang, kung may bagyong susunod, di naman may iwasan kasi tag-ulan ngayon, bagyuhan. Sana naman hindi tumapat sa high tide para hindi namin naaranasan yung ganito. Alan, kanina lamang ay nakapanayam natin si Ma'am Nika Cajulis, siyang Cavite Provincial Information Officer, at ang tinitiyak nga niya, patuloy yung pag-iikot ni Governor Atina Tolentino sa iba't ibang panig ng Cavite dahil nga dito sa pagtulong, para naman sa pagtulong ng ating pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyo. Alan, kanina sinubukan din nating maabot yung bayan ng Noveleta na isa sa mga talagang naapektuhan itong bagyong Christine, pero yung mga kalsada, yung mga ilang kalsada na para marating natin doon ay sarado pa rin dahil nga sa baha, at maging ang mga otoridad talagang puspusan na yung mga hakbang para nga matugunan yung sitwasyon at mahatiran ng tulong yung iba pa nating kababayan na nasalanta. Alan? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mela Les Moras. Samantala, level ng tubig sa Marikina River umabot sa ikalawang alarma kagabi. Agad namang inilikas ang ilang residente para matiyak ang kanilang kaligtasan. Yan ang balitang pambansa ni Jenny Red ng PIA-NCR. Water level sa Marikina River umabot sa second alarm. Umabot hanggang second alarm ang Marikina River nitong Huwebes ng gabi, bunsod ng malakas na pag-uulan dulot ni Bagyong Christine. Batay sa datos ng Marikina Rescue 161, umabot hanggang 16.8 meters ang level ng tubig sa Marikina River bandang alas 11 ng gabi nitong Huwebes. Naglabas ng heavy rainfall warning alert ang Pag-asa nitong Huwebes ng gabi. Ang matinding pag-uulan ay nagdulot ng pagtaas ng ilog, kaya naman ang mga residenteng nakatira malapit dito ay nakahanda na sa paglikas. Samantala, ilang mga residente na nakatira malapit sa ilog ay lumikas na upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Nauna nang nanawagan din si Marikina Mayor Marcy Teodoro sa mga residente na lumikas ng maaga upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Samantala, dito naman sa Pasig City, as of 9:16 AM ngayong araw ay may 42 families at 113 individuals pa ang nandito sa Ilaya Covered Court Evacuation Area sa Barangay Santolan. Ayon sa Pasig Public Information Office, as of October 25 ay 23 evacuation centers ang nananatiling bukas sa 17 barangays ng lungsod. Tinatayang nasa 1,358 na pamilya ang nandito. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, ito si Jenny Red para sa Balitang Pambansa. Inilikas ang mga residente sa isang barangay sa Ittiaga, Isabela dahil sa pagbaha at pag-apaw ng ilog dulot ng Bagyong Christine. Yan ang Balitang Pambansa ni Benji Durango ng PTV Live. Benji? Alan, nandito ako ngayon sa Barangay Villaray na nasa Forest Region. Bulubundukin itong kanilang lugar, pero kahapon sa kasagsagan ng Bagyong Christine ay binaha ang tatlong sityo ng kanilang barangay, dahilan para mag-evacuate ang kanilang mga residente. Malubak, maputik at madulas ang daan papasok ng Villaray. Isa ito sa mga barangay ng Ittiaga na nasa ibabaw ng bundok. Pagtatanim ang hanapbuhay dito ng may 160 pamilya. Pero kahapon na madaling araw, nalubog sa baha ang ilang mga bahay dito. Bagamat mataas na lugar, umapaw naman ang kanilang ilog na dumadaan sa 3 purok. Ito ang bahay ng anak at manugang ni Aling Remedios Barnatcha, barong-barong na nga lang nalubog pa sa umapaw na ilog. Ang mga gamit, damit, pati na rin ang motor nila hindi nakaligtas. Nasa 10 bahay ang nilamon ng flash flood. 30 pamilya na agad ang nagsilikas, iniwan ng mga ari-arian para iligtas ang kanilang mga sarili. Sandali ring na-isolate ng maliliit na landslide ang kanilang kalsada, pero agad din naman itong nalinis ng mga barangay officials.
Samantala, Alan, ngayong araw naman ay katatapos-tapos lang nitong relief distributions doon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Nandito sila kanina para tumanggap ng tulong, dito yan sa kanilang barangay covered court, para tumanggap ng tulong mula naman sa DSWD at ng lokal na pamahalaan. Alan? Maraming salamat, Benji Durango. Ipinaliwanag naman ng Pag-asa ang epekto kapag umabot na sa critical level ang Buntong Bridge sa Tuguegarao City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier ng PIA Cagayan Valley. Bandang alas 9 ng umaga ngayong araw, nasa 11.1 meters na ang level ng tubig sa Buntong Bridge, Tuguegarao City. Lagpas na ito sa critical level na 11 meters. Ipinaliwanag ni DOST Pag-asa Senior Weather Specialist Romeo Ganal Jr. na kapag umabot na sa critical level ang tubig sa Buntong Bridge, ibig sabihin nito ay 80% na ng kapasidad ng Lower Cagayan River base sa assessment level nito ay napuno na. Dagdag pa ni Ganal na bagamat mabagal na ang pagtaas ng level ng tubig, mas malawak na ang nasasakop nito. So halos lahat ng nasa babain ng mga ilog na ito, in particular, itong areas ng Amulong, Alakapan, Gataran at yung mga downstream areas ng Lower Cagayan River, posibleng may mga lugar na dito na inabot na ng tubig ng ilog at binabaha sa kasalukuyan. Sa huling datos ng DSWD Region 2, nasa kabuuang 11,986 na ang lahat ng apektadong pamilya sa buong rehiyon o mahigit 39,000 individuals mula sa 546 affected barangays. Ayon kay DSWD Regional Director Lucia Suyu Alan, may sapat na supply ang DSWD para mahatiran ang mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Sapat naman, but we have to anticipate itong mga pagtaas ng tubig, kaya humingi na rin po kami ng augmentation support galing po sa Central Office na 30,000 na family food packs. So patuloy rin ang ginagawang pag-iikot ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan sa iba't ibang bayan sa rehiyon, katuwang ang PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang sangay ng pamahalaan. Nakapreposisyon na rin ang mga ito sa mga bahain o mababang lugar sa lungsod. Kabi-kabilang grupo rin, kabilang na ang mga pribadong organisasyon ang nagbigay ng kanilang tulong para sa mga inilikas na residente dito sa lungsod ng Tuguegarao. Mula sa PIA Cagayan Valley, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. Stranded pa rin ang ilang motorista sa bypass road sa Lemery, Batangas na matinding binaha dahil sa pag-ulan dulot ng Bagyong Christine. Samantala, sinabi naman ng DSWD na kabilang sa tinutugunan ng kagawaran ay ang pagbibigay ng tulong sa mga stranded dahil sa sama ng panahon o kalamidad. Yan ang detalyeng pambansa ni Noel Talakay ng PTV. Francis, hindi makatuwid ang mga motorsiklo sa kahabaan ng bypass road sa barangay Malinis, Lemery, Batangas. Kahit ang mga truck ay halos isang araw na ring stranded dito. Yung iba naman makatawid lang sa makapal na putik, nagtanggal sila ng kanilang mga tsinelas. Ang nasabing lugar ay niragasan ng baha kahapon na dulot ng malakas na pag-ulan. Pahirapan ang paghanap ng pagkain na dahil halos naman dito ay walang bukas na tindahan. Narito ang ilan sa aking mga nakausap. Kapon pa tangali, pagpunta ko dito, ulan-ulan na. Eh, medyo rin, may takot din na dito kami na kuwan sa bahain. Mabaha to dito eh. Sobrang lalim ng putik. Kaya hindi makataan yung mga sasakyan. Tinanggal po para po makatawid ng ayos. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy naman yung mga road clearing operation dito sa lalawigan ng Batangas, particular na dyan sa may Lemery. At ngayon nga ay wala naman na nakikita kaming pag-ulan kahit nasa ilalim pa rin ito sa signal number 1 batay yan sa pinaka-latest na update ng Pag-asa. Maraming salamat, Noel Talakay. Nagsagawa ng relief operations ang pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte sa mga residenteng nasa evacuation center. Yan ang balitang pambansa ni Ina Arzadon Blanco ng PIA Ilocos Norte.
Nagpapasalamat si Girly Diaz na taga-Bacara, Ilocos Norte dahil sa maagang paglikas sa kanila ng lokal na gobyerno. Anya, nasa mabuting kalagayan sila sa modular relief tent sa evacuation center kung saan pansamantala silang nananatili. Ganyan kami ti Municipality Bacara kasi dati agad nga pinag-evacuation na kami para ma-prevent lagi ma-realize nga kaigay. Then agad-agad mo ti pinag-responde nga sila. Ayon sa ulat ng PDRRMO sa Ilocos Norte, mahigit 1,000 pamilya o katumbas ng 4,000 individual ang nasa evacuation centers. Nakatanggap sila ng relief pack mula sa Department of Social Welfare and Development Office at iba pang pribadong organisasyon. Ang apekto ni Typhoon Christine dito sa Ilocos Norte ay hindi ko siya ganon kalala. Hindi ko kami nakaranas ng masyadong malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. Samantala, binisita naman ni Governor Matthew Marcos Manotoc ang mga residenteng nailikas at kasalukuyang nasa evacuation center. Dala niya ang iba't ibang ayuda para sa mga apektadong residente. Anya, gusto niyang maranasan ng mga evacuee ang hotel-like experience kahit sila ay nasa evacuation center. Mula sa Philippine Information Agency Ilocos Norte, Ina Arsadon Blanco para sa Balitang Pambansa. Sa balita mula sa PNA, patuloy ang isinasagawang assessment ng Department of Education sa kabila ng banta ng learning loss dahil sa mga kanselasyon ng klase bunsod ng Bagyong Christine. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, baka umabot na sa sobrang dami ang mga missed classes, lalo na't napapadalas na rin ang mga bagyong pumapasok ng bansa. Ayon sa kagawaran, pwedeng magpatupad ang bawat paaralan ng makeup classes o Saturday classes para makahabol sa bilang ng school days. Anila, maaaring flexible ang paghabol, depende ito sa kakayahan ng bawat paaralan at ng mga mag-aaral nito. Samantala, tinatayang higit 19 na milyon na mag-aaral mula sa higit 37,000 paaralan ang apektado ng bagyo, habang halos 780,000 teaching and non-teaching personnel ang naitalang apektado dahil sa kanselasyon ng in-person classes. Sa ibang balita, tiniyak ng Malacanang na walang lugar saan mangsulok ng bansa ang ilegal na droga maging ang mga individual na sangkot dito. Sinabi yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pagkakahuli ng isang kahinahinalang drug pusher na nag-ooperate ng isang drug den sa loob mismo ng vicinity ng Malacanang. Pag-ibigay diin ng kalihim, mananagot ang sinumang sangkot sa ilegal na droga kasabay ang pagtitiyak na walang lugar sa bansa ang magiging kanlungan ng ilegal na gawain. Kinilala rin ng palasyo ang mga law enforcement agency sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng mga sospek. Patunay lamang anya ito sa hadikain ng kasalukuyang administrasyon na tuluyang puksain ang mga ilegal na droga sa bansa. Hinikayat naman ni Bersamin ang mga kinauukulang ahensya na patuloy na hanapin ang mga kasabwat ng nahuling sospek. Samantala, organic farming, patok at malaking tulong sa mga magsasaka, partikular sa Quezon Province. Yan ang balitang pambansa ni Divina de la Torre ng IBC 13. Malaking tulong sa magsasakang sina Nanay Lorna ng Bicol at Tatay Simon ng Quezon Province ang organikong pamamaraan ng pagsasaka sa kanilang pamumuhay. Napababa umano nito ang kanilang gastusin lalo na sa produksyon ng palay, kung saan mas mataas din nila ang kanilang kita, bukod pa sa pangunahing pakinabang nito sa pagpapabuti ng kalidad ng lupa na mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain ng bansa. Matatag din nila sa anumang pabago-bagong klima ang mga organikong binhi, kung saan hindi umano sila lubhang naapektuhan noong nagdaang El Nino at lalo pa nilang inihahanda ngayon ang mga variety ng mga binhi para sa posibleng epekto ng La Nina. Mayroon po kami 50 variety na tinatrial sa aming farm at doon makikita namin kung ano ang matatag sa tag-ulan at matatag sa tag-init. Tungkol po sa organic farming, hindi po mamaparaan na very simple. Hindi magasto, malinamnam, malusog sa katawan. Sa datos, mayroon na lamang na mahigit 700 organic variety ng palay sa bansa.
kaya patuloy nila itong pinipreserba, kung saan kabilang din sila sa daang-daang Pilipinong magsasaka na kinatigan ng Korte Suprema sa tuluyang pagpapatigil ng pagtatanim ng genetically modified organism rice sa bansa. At sa ekta-ektaryang lupang ipinamahagi ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Agrarian Reform o DAR sa ilan sa kanila, umaasa ang organic farmers na mapabuti at mapanatili pa ang organikong pagsasaka sa bansa. Sa datos ng DAR, aabot na sa mahigit 100,000 titulo ng lupa ang kanilang naipamahagi sa loob ng 2 taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa IBC News, Divina De La Torre para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.